para gumanda ang kutis at para bumata tayo. Ayaw nating tumanda, kaya tatandaan natin itong mga tagubili na ito. Alam nyo ba, yung sun na yan, syempre meron siyang ultraviolet rays, merong B, merong A. Yung C, hindi naman yan aabot dun sa inyong balat, pero pag ultraviolet V, B, talagang pupunta yan dun sa ilalim ng iyong balat, dun sa epidermis. At ultraviolet A rays hanggang dun sa dermis, dun sa kaloob-looban ng iyong balat. Yun ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon tayo ng mga melasma, yung mga pangingitim, sunburn, tapos in the long run, magkukulubot ang ating mga balat. So, ang una nating tip o tagubilin, magsa-sunblock tayo, sunscreen, SPF 30, or mas mataas pa. Merong 50, may 100, depende kung nag-sports tayo o kaya lagi tayong pinapawisan. Ibabaon mo yan palagi, may isa kang maliit na tube para sa iyong bag paglabas mo at bago ka lumabas ng bahay, 20 minutes bago ka maarawan. Ilagay po sa inyong muka, sa inyong leeg, sa inyong tenga, sa inyong braso, yung mga naaarawan. At isama na rin po ang ating lips. So may lip balm, SPF 30. I-re-apply lahat yan habang tayo ay naiinitan. Marami pang pwede tayong gawin. Katulad nito, yung ating damit, mas maganda long sleeves kapag napakainit. Halimbawa, nagda-drive kayo ng kotse, di ba meron niyang bintana? Mag long sleeves kayo para hindi din mangulubot ang inyong braso, lalo na yung inyong kamay. O kung nagmomotor kayo, nagbibisikleta kayo, kailangan nyo din ng mga protective na mga kasuotan. Meron din, maglalagay kayo, kapag lumabas kayo, magsuot kayo ng sombrero. Yung wide brim, para medyo takip dito sa inyong pisngi, kasi dyan magsisimula yung mga age spots or yung melasma. Pag gumamit kayo ng payong, yung dark na payong, wag yung see-through, para hindi tatagos yung rays ng sun. At syempre, gusto natin mag-sunglasses tayo, yung UV 400 protection. So, lahat yan, sunglass, long sleeves, pantalon, hooded jacket, kung meron kayo, kung kayo naman ay nagbabike, pwede kayo mag-helmet. So, protection nyo yan, itong mga kasuotang ito, para sa sunburn, para sa mga tilamsik ng bato, alikabok, hindi kayo magkasugat kung maaksidente kayo, para hindi rin kayo kagati ng insekto, hindi kayo mapuwing. Kasi ayaw din natin ng magkaroon tayo ng problem sa mata dahil sa sun rays. So, lahat yan, kailangan nating gamitin. Lagi din tayong pupunta sa mga shaded areas kapag napakatirik ang araw. Tapos, lagi may first aid kit laban sa sunburn. Kung pwede, kung nasa loob naman kayo ng bahay o lagi kayong pawisin, pwede din yung mga lightweight clothing, yung kulay puti, tapos cotton na mga t-shirts. Pag masyadong matirik ang araw, wag din tayong sobrang mag-exercise kasi baka ma-heat exhaustion tayo or ma-heat stroke. Magbe-break kapag medyo pagod na kayo sa init ng araw. Mas maganda after an hour, may 15-minute break kayo kung nag-exercise man kayo at pupunta kayo dun sa shaded areas. At ang pinaka-importante, inom ng tubig. So, kailangan mag-hydrate tayo. Pwedeng isang baso kada oras. Ang mas maganda pa kung merong electrolytes. So, pwedeng buko at saka lagi kayong magbaon ng saging para yan yung source ng inyong electrolytes. Ang titignan din natin, kung hindi kayo mahi-heat exhaustion. Siyempre, pag heat exhaustion, meron na kayong mararamdaman. Nanghihina kayo, parang lutang kayo, masakit ang ulo nyo, hirap huminga o hinahabol ang hininga, shallow breathing. So, pag naramdaman nyo na yan, kailangan na ho tayong magpadala sa emergency room or uminom ng tubig at kailangan natin ng hangin. Doon naman sa mga umaangkas sa mga motorsiklo, papasok sa mga trabaho nila kasi marami ako nakakasabay, so naaawa ako sa kanila. So, kailangan ito talaga
anuhin natin, sundin natin. Tsaka gusto ko sana nakapants kayo kasi marami na akong nakita. Nagkaroon din sila ng burns dun sa kanilang binti sa pagsakay sa mga ganitong klaseng motor. So, ang mangyayari, another problem pa, yung peklat. So, pangalagaan natin yung buong katawan natin. At dun sa mga may high blood, wag pong kakalimutan, inumin ang inyong gamot bago kayo lumabas ng bahay kasi marami hong high blood at umiwas din tayo sa stroke kapag masyadong matingkad ang init ng araw. At pag ganitong tag-init, marami din tayong mga nagiging problema sa ating balat. Katulad ng mga acne, pimple, folliculitis, bungang araw. So pumunta muna tayo dun sa acne or pimple. Kasi nga, ang mangyayari, napakainit, mas nagpapawis tayo pag naghalo-halo, pawis, bacteria, oil, nagkakaroon ng mga acne or breakouts. So, ano yung mga pwede natin gawin kapag meron to? Gumamit tayo ng malinis na bimpo. Huwag yung paulit-ulit yung paggamit natin sa pangpunas natin ng ating muka. Tapos, lalabahan ho natin yung mga nagamit ng damit, headbands, towel, sombrero, kasuotan, bago muling isuot. Tapos, lagi ding maghuhugas ng kamay kasi para pag hawak natin sa ating muka, hindi madumi yung ating kamay. Meron ding tinatawag na folliculitis o yung makati infected, yung mga hair follicle, yung pinagsisimula ng hair kung saan siya nagsisimula. So, parang itsurang pimples ito dun sa inyong balat, medyo mapula. So, ang mga pwede niyong gawin, suot lang kayo ng mas malalamig na damit, yung mga cotton na mas mahanging damit, yung mabilis din na matuyo. Nabanggit ko na yung pimple or yung acne kanina. Yung iba din, mas nagkakaroon sila ng pigsa. Pag mainit, tapos madumi yung kamay, may bacteria, lagi nagpipigsa. So, pag ganon, iwawash lang yung mga pigsa natin ng soap and water, tutuyuin, pwedeng i-hot compress. At kung meron kayong povidone iodine, ibababad nyo ng povidone iodine 3 times a day. Siguro in 5 minutes, lagyan nyo ng cotton dyan at patak-patakan nyo ng povidone iodine para mapatay yung bacteria. Marami din nagkakaroon ng prickly heat o bungang araw dun sa iba't ibang parte ng katawan. Yung iba, pwede dun sa mga singit. So, kapag basa na ng pawis yung ating damit, palitan na. Tapos, yung mas maluluwag na damit para mahangin. Pag makate, pwede yung mga calamine lotion o kaya yung mga pinapahid laban sa kati, pwede yon. At lagi tayong maliligo. Siyempre, yung cool shower pa rin yung magtatanggal ng pangangati. Tapos, pwede rin, kasi nga, dahil dun sa dumi, sa dust, sa oil, na black na yung ating sweat glands. So, kailangan mas malamigan yung ating katawan. Cool shower, yung pangligo nyo, pwede nyong lagyan ng baking soda. Dun sa mga sobrang kating lugar, pwede kayong gumamit ng ice pack. Ituturo ko naman ang murang skincare para sa ating mga kalalakihan. Siyempre, sila kasi yung laging nasa labas. Nagmotor, nagbisikleta, sumakay ng jeep, nagkotse. So, ito po, mura lang. Ang kailangan, naghihilamos tayo kada umaga at bago matulog. Gamit, murang sabon lang, hindi ho kailangan ng mamahaling cleanser. Basta unscented, mild soap. Ano po yung example sa ating mga groceries? Pwede po yung Dove, Johnson's, Tender Care, Jergens. At saka pag nag-ahit ho kayo, huwag niyong binabanat yung balat niyo. Ahit lang ng ganon. Kasi binasa niyo naman ng sabon eh. So, ahit lang using a single or double blade na razor. Tapos, normal lang, huwag i-stretch yung balat para hindi mag-ingrown. Tapos, magbabandaw ng muka pagkatapos magsabon at i-damp lang na ganon yung bimpo. Pagkatapos nun, within 5 minutes, kailangan naglagay kayo ng moisturizer, lalo na dito sa may mata. So, kahit lalaki kayo, maglagay ho kayo ng moisturizer. Okay lang po yung mga sachet na nabibili
sa ating mga botika or sa ating mga groceries. Pareho rin ho ang epekto ng mumurahin at mamahaling moisturizer. At pag nakapaglagay na kayo ng moisturizer, ang next step, maglalagay na kayo ng inyong sunscreen or sunblock bago kayo lumabas ng bahay. And pag uwi, ganun ulit, hilamos or shower, tapos moisturizer ulit. Sa women naman, ang mura na kailangan natin gawin. Siyempre, kailangan hydrated tayo. Iinom tayo ng 8 hanggang 10 basong tubig kada araw para hindi kulubot ang ating muka. Tapos, importante kalinisan talaga sa muka. Ganun din, hilamos tayo. Gamit lang yung kamay o daliri. Huwag humbimpo at kung makapunas naman, parang mabubura na yung ating muka. So, gentle cleanser or sabon, dampi-dampi lang ng tuwalya o bimpo. Kapag tinuyo, maglagay po tayo ng moisturizer. Again, hindi kailangang mahal. Yung mura, pwede din. Tapos, kapag napawisan tayo ng sobra, kailangan maghihilamos tayo. Kung kailan tayo pawis na pawis at mukhang madumi yung kutis natin, minimum twice a day ang paghihilamos. Kasi nga, maraming alikabok ngayon Tapos, wag nga pong ini-scrub kasi lalong na yung balat natin mas lalong gumagas-pang. Tas moisturizer. Pwede pong mga facial mask, pampalamig ng ating kutis. Marami na hong iba't ibang klase. Yung nilalagay lang sa mukha, madali lang yan, tas tatanggalin. Pag humadumi ang ating kamay, wag touch ng ating kutis kasi nga baka magka-pimple, magka-acne. At bago lumabas ng bahay, lagi mag-a-apply ng sunscreen, sunblock, 30 SPF up or more. Tapos syempre, yung tamang pagkain, gulay, prutas, yan pa rin. Isama na po ang pag-alaga ng ating hair. Pag sumakay tayo ng jeep, di ba talagang yung nagkabuhol-buhol ang ating buhok. So, kumuha po kayo ng wide tooth comb. Tanggalin nyo muna yung pagkabuhol-buhol. Mag-shampoo, banlawan mabuti, mag-conditioner dun sa dulo ng inyong hair. Yung iba naglalagay ng hair serum, okay din ho yun, iniiwan doon. At kung talagang mahangin yung sasakyan nyo, mas maganda ho, i-braid nyo. Yung braid lang na maluwag or kaya itali nyo yung inyong buhok or kaya maglagay tayo ng parang mga bandanas. Kasi, mas maganda to sa ating buhok. Hindi hirap na hirap yung ating mga buhok. So, you can use headband, headscarf para hindi magbuhol-buhol ang inyong buhok. So, yan po. Kasi marami na rin pong women rider ng motorcycle. Pumapasok sila sa kanilang trabaho. So, ito po yung mga tips natin para gumanda at bumata tayo. Maraming salamat.